Kumusta? May gusto ba kayong malaman na isang parang sikreto, pero sobrang ganda tungkol sa pagdarasal? May isang kwento kasi si Jesus na napakasimple lang, pero wow, yung aral, sobrang lalim. Halika, simulan na natin. So eto yung kwento. Yung mga kaibigan ni Jesus, napansin nila, wow! Iba yung paraan ni Jesus magdasal. Para bang sobrang close talaga sila ng Diyos, alam mo yun? Siyempre na-curious sila, di ba? Gusto nilang malaman ano kaya yung sikreto niya. Okay, so dyan mismo sa tanong nilang yan, nagsimula ang lahat. Ito na ang unang bahagi ng kwento natin. Ayan, ganun lang kasimple, hindi paligoy-ligoy, diretso sa punto. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. At dahil sa simpleng tanong na to, isang napakalaking aral ang ibinahagi sa atin ni Jesus. So, paano sila sinagot ni Jesus? Hindi siya naglabas ng rulebook, hindi listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin. Ang ginawa niya, nagkwento siya. Isang kwento na napakadaling intindihin nating lahat. Okay, so imagining ito ha, unang-una, biglang may bisitang dumating sa'yo. Hating gabi na. Pangalawa, nako, wala kang maipakain. So anong ginawa mo? Pangatlo, pinuntahan mo yung kapitbahay mo para humingi ng tulong, kahit sobrang gabi na. Pero pang-apat, sabi ng kapitbahay mo, ano ba, huwag mo kong istorbuhin. Pero, at itong pinakaimportante, hindi ka sumuko. Kinatok mo ng kinatok hanggang sa ibigay na niya yung kailangan mo. Yun yung key, yung hindi pagsuko. At dito yung twist ng kwento. Pansinin niya ha, yung tinapay na kinakatok niya, hindi pala para sa kanya, para pala yun sa bisita niya. Gets nyo? Humihingi siya, pero hindi para sa sarili niya. Humihingi siya para may maibigay siya sa iba. Okay, ready na ba kayo? Kasi ito na yung pinakamahalagang lesson. Alamin natin ngayon kung ano ba talagang ibig sabihin ng kwentong to at ano ang sinasabi nito tungkol sa Diyos. So ito yung tanong. Yung Diyos ba? Parang yung masungit na kapitbahay sa kwento? Yung parang naiinis kapag iniistorbo natin siya? Ano sa tingin nyo? Ang sagot? Isang malaking hindi. Actually, dito napapasok yung totoong sikreto ng parable. Kasi ipinapakita nito na ang Diyos ay ang eksaktong kabaliktaran ng kapitbahay. Ito yung aha moment. Isipin mo, yung kapitbahay, makasarili yun, di ba? Gusto lang niyang matulog ulit. Pero kahit ganun siya, nagbigay pa rin siya dahil sa pagpupumilit. Kumusta naman ang Diyos na ating Ama? Siya, maaway at nagagalak pa ngang magbigay. Gets niyo yung pagkakaiba? Hindi natin siya kailangang pilitin. Gusto niya talagang magbigay kasi mahal na mahal niya tayo. Okay, so ngayon, pag-usapan natin yung mismong core, yung puso ng lesson na to. Ang ideya ng paghingi para makapagbigay. Ang tawag dito ay humingi para magbigay. At napakasimple lang ng ibig sabihin yan. Humihingi tayo ng blessing sa Diyos, oo, pero hindi lang para sa sarili natin. Humihingi tayo para mayroon tayong maibahagi sa iba, sa pamilya natin, sa mga kaibigan, sa mga nangangailangan. Parang tayong nagiging tulay ng biyaya ng Diyos. At bakit to sobrang importante? Kasi, isipin mo, para tayong isang pitsil ng tubig. Pag nagsalin ka sa baso ng iba, nababawasan yung laman mo, di ba? Dahil doon, nagkakaroon ulit ng espasyo para punuin ka ulit ng Diyos. The more you give, the more space you have to receive. Yun yung cycle. At para sa huling bahagi natin, pag-usapan natin yung pangako na pwedeng-pwede nating panghawakan. Ito yung magpapalakas ng loob natin tuwing mananalangin tayo. Para mas lumakas ang tiwala natin, tinuruan tayo ni Jesus na tawagin ng Diyos sa isang napaka-espesyal na pangalan, Ama. Hindi haring makapangyarihan o hukom na nakakatakot. Ama. Kasi ang isang ama malapit sa anak niya, mapagmahal, laging nag-aalaga, at parang mas maintindihan natin, nagbigay pa si Jesus ng example. Sabi niya, isipin niyo kung yung anak mo humingi sa'yo ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Siyempre hindi. So kung tayong mga tao na hindi naman perpekto, marunong magbigay ng mabuti sa mga anak natin, gaano pa kaya ang ating perpektong ama sa langit, di ba? At ito na yung sikat na pangako niya. Humingi kayo at bibigyan kayo. Maghanap kayo at makakahanap kayo. Kumatok kayo at bubuksan ang pinto para sa inyo. Ibig sabihin, laging bukas ang linya. Laging nakikinig ang Diyos. Kailangan lang nating lumapit. Kaya, tulad nung kaibigan sa kwento kanina,
Ang kailangan lang ay magpatuloy tayo sa paglapit sa Diyos. Pero linawin natin hindi natin siya iniinis o kinukulit. Yung pagpapatuloy natin sa panalangin para yan sa atin. Para mas lumakas yung faith natin at mas maintindihan natin sa puso natin kung gaano natin gustong makatulong sa iba. Kaya bago tayo maghiwalay, may iiwan akong tanong sa'yo. Isipin mo Isipin mo ang isang tao na mahal mo. Kung sigurado ka, 100% na ibibigay ng Diyos kahit anong hilingin mo, anong mabuting bagay ang hihilingin mo para maibigay sa Kanya? Kasi yun talagang puso ng panalangin, ang humingi para makapagbigay.